Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes, edisyon kita, Desyembre 15, tuig 2025. Programa magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Kini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Tol Noblesa Tarosa. Pumulupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabanan sa aton nga pagpangalagad. Istoryahan ta pila ka mga pagpanghanda sang Iloilo Police Provincial Office sa simbang gabi nga mag-umpisa na karon tudtog Disyembre 24. Okay, parang may baluan ta ano ang nauman sang aton nga mga pumuluyo. Paupod ta karon diri sa studio sang Radyo Pilipinas. Niyagan ta gid ning bag-o nga promotion ni Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Kag isa man sa tiwaan nga malabot ang natuhoy sa campaign against illegal drugs. Kag hopefully makakuha kita sang update no sa sining kaso dira sa bahin sang Lambunaw, Iloilo. O antaman nga makakuha sa pila ka mga detalye sina karon. Kaina naman sa bahin sa Police Regional Office 6 nag-turnover sang patrol vehicles kag mga paggamitan sa mga police officers sa Western Visayas. Madamo-damo nga equipments no ang ginpanghatag sang PRO6 kaina sang aga. Masobra ukon 41 ka personal carrier 4x4 Toyota Hilux, 15 units ang light motorcycle Honda, 150 units ang M10 rifle, 118 units ang desktop computer, ag 9 units ang laptop computer. Pagkadungan sina may running of ranks man para sa mga bago promote na personnel. Ano ba lang guidance ni Brigadier General Josefino Ligan sini sa mga bago promote? 11 minutos magaligid sa takda ang alas 2 sa hapon. Kasi na mag-check it anay sang latest update sa lakat sang panahon. Igadulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather. Balikan ta lang no, ang update from Pag-asa Iloilo. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdum sa aton nga pagbalik. Makaupod ta ang spokesperson sa IPPO sa pila ka mga talalupang doon nga balita no. Aton nga pagapapaton. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 13 minutos, magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Kung 14 minutos, makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Parang mo nagapumati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Nagkaupunta sa aton nga studio diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, kag kabahin no sang mga pulis nga na-promote subong adlaw no sa bahin sang Police Regional Office 6. Makaupunta diri sa studio sa Radyo Pilipinas si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon, sir. Sir Paul, mga hapon gid, kag mga hapon gid sa tanan niya tagpalamati sang Radyo Pilipinas. First of all, sir, congratulations no sa promotion no as Lieutenant Colonel. Basi may mga gusto ikaw anay pasalamatan sa imong promotion, sir. Panibago dugang responsibility para sa aton pumuluyo. Yes, Sir Paul, una ginapasalamatan ko gid una ang akon nga provincial director si Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Kay siya gining naghatag sa akon sa break no nga nakatigayon kita nga or matigayon nga maupod kita sa promotion. And of course, ang bilogman nga team no sa Iloilo Police Provincial Office, ang aton dira nga members sang command group no, ang aton nga mga provincial staff kag tanan no, personnel ko from the Public Information Office at the same time sa Provincial Community Affairs Development Unit nga ragid ang support no tanan nga mga upod naton nga mga Ilonggo Caps. Kinapasalamatan man naton of course ang aton nga regional director si Police Brigadier General Josepino Ligan kag ang aton man nga command group no Taro 6 command group, especially ang aton nga chairman no sang promotion board si Police Brigadier General Alexander Mariano kag ang atong DRDO Police Colonel Roland Bulalakaw kag ang aton Chief Regional Staff si Police Colonel Jerome Apuyog kag sa tanan-tanan nga member no ang aton man nga Napolcom nga si Attorney Michelle Yutoko no kagang tanan-tanan nga kabahin sa regional promotion board naton nga tinaghatagid sang oportunidad no nga na upod kita na isa kita sa ginpalad nga na-promote as Police Lieutenant Colonel. Kag of course napasalamatan ko man ang akon nga pamilya no, ang akon nga asawa kag bata, ang akon nga mga classmate, ang tanan no mga abyan naton
nga tinaghatagid sang suporta. So Okay. sa liwat kinapasalamatan gid naton kay gina-dedicate gid naton ang aton subong nga promotion sa ilang tanan kag of course sa aton mga pinalangga sini nga mga kasimanwa kay ti amo gid ining naghatag sa aton sang inspirasyon nga magtingwa pagid kita para mapanami pagid naton dugang aton nga pagserbisyo. Kay ti amo ning rason sa aton nga serbisyo bilang isa ka alagad sang kasukan bilang pulis. Insakto gid na sir no. Sa nakita naton nga ano gid sir no gid no ang promotion and I hope madamo ka pagid sang maguligan no sa mga communities pinagi sa mga advocacies mo man no dira sa bahin sa Public Information Office ng IPPO. Yes, Sir Paul, no? Actually, damo kita sa mga nakalimya nga mga programa. May ara kita nga mga ginapang-implementar sa subong kag of course, lauman sa aton sini nga mga kasimanwa aton yung mga pumuluyo nung damo pa nga mga programa nga aton sini nga pag-implementar, especially next year no sa tuig 2026. Of course, ang aton nga kabugusan nga katapo sa Iloilo Police Provincial Office ang inyo Ilonggo Caps. Of course, idalom sa may mabaskog nga pagpamuno sa aton sini nga Provincial Director, Police Colonel Bayane Embrasalan. Sir, subong December 15 na kita kag karon sa gabi kag sa buwas sa kagahon mag-umpisa na ang simbang gabi. Luyang naton may baluan sir anong mga preparations nga ginhimo sa karon sa naton nga Ilonggo Cups to ensure nga timangin na malinong kag matawhay ang simbang gabi. Yes, Sir Paul, una gusto gid naton nga ipalabot sa aton sini nga mga pumuluyo, aton mga kasimanwa nga ang inyo sini nga mga Ilonggo Cups ang Iloilo Police Provincial Office 100% ready na para nga pasiguro naton nga mangin malinong kag mataway kag hilway ang aton tanan yung mga pumuluyo, especially ang aton sini nga mga churchgoers no kay pila na lang ka oras ang nabilin, maumpisa na kita sang simbang gabi, the first day sang aton sining simbang gabi. Kag speaking sini sa aton sining mga security preparation, so may ara kita sa nga ipamtang sa kada simbahan naton, especially sa mga daragko naton sini nga mga simbahan, particularly in Roman Catholic, may ara kita sa mga police assistance desk nga ipamtang dira. Kagluwas dira may ara pagkikita sa mga area security Sir Paul no nga i-deploy dira upod man ang aton sini nga mga covert personnel. Kag ara man upod man dira sa aton nga pag-deploy no ang pag-mobilize man naton sa aton sini nga mga nagkalain sini nga mga force multipliers. Halin sa aton mga barangay tanods pakadto sa aton sini nga mga nagkalain-lain sini nga mga anti crime group kag ang aton man nga mga barangay officials kag idugan ko lang no kay hindi man lang ang inyo kapulisan naka-focus sa simbahan kundi upod naman diri ang aton nga mga residential kag commercial areas kay knowing nga di kalabanan sini Sir Paul nga mga kauturan naton tingog sila nga magpalabilya nga nagasimba. So kalabanan, so empty ang balay. So dapat man naton dira nga i-secure that is why nga may mga ara pagkikita nga mga layer of security nga ipamtang dira just to ensure nga ang mga tuluyan sa aton sini nga mga manugsimba no ato mga churchgoers ang hilway man sa krimen. Sir, sa nakita naton ano ang mga challenges sabi nga na-encounter sa aton mga pulis kung magsimbang gabi, sir? Yes, una gid ang ano gid naton dara since ka nakita man siguro sa aton sini mga pumuluyo nga may mga kakulangan kita kung number of police personnel ang aton pag-istoryan. Nonetheless, wala ini nangin upang sa aton nga sigurado naton no ensure naton ang safety and security sa aton sini nga mga pumuluyo. That is why we are very thankful sa aton sini nga mga force multipliers kay dako gid nga bahin actually ang ila diri nga nangin parte kay ang kakulangan sa aton kapulisan sila ning naga-replace nagapuno kag ang iban pagid naton man nga mga upod dira no like ang mga ato naman niya partner from the Bureau of Fire kag sa mga naglain sini nga mga nato no nga mga emergency responders of course under sa aton nga mga MDRRMO. So nagatingog kita, nagaisa kita
just to make sure nga safe ang aton sini nga mga pumuluyo, especially ang nagakanto sa simbahan. So na-observe natin, sir, ang mga ara sa sulod sa simbahan, makita natin, duway kagid man sa may mga encounter dira nga problema. Ang nakita natin, sir, ang mga ara bala sa sagwa, ang iban bala nga ti, way na nagasimba, ang iban, ang ilaya nga tuyo, hindi magsimba, hindi maglagaw-lagaw, wala mo ang iban, ti siyempre gaduro date man. So, dira, no, ang isa mga kurso na dahay, nati, dira nag-umpisa ang mga gamo Colonel Aranyo, sir. Yes, Sir Paul, actually, isa gid na sa mga ginatawaan naton sa consideration. No, that is why ang focus kung nakita ninyo magkadto sa simbahan, ang aton dira nga police visibility ginpasangkad gid naton. No, kay actually ang gamo wala sa simbahan kundi ara sa sagwa, no. Nagti kalabanan gid ka kung sa no, like sa mga nagriligat nga mga tinuig. Although nga last year yan ang naton nga tawhay, no? Kaya nag-learn mo gina sa mga previous years na kalabanan bala nga mga involved dira, mga pamatanon. Ang iban dira instead nga magsimba, magpamalandong, magpangayo sa kapatawaran sa ilang sala, pangayo sa damo nga blessing, ang pangursunada, no? Kaya sa nag-result sa ginatawag natin ginamo. Kaya mo yun ang isa man ka-focus natin dira. That is the reason why nga ang Iloilo Police Provincial Office pasangkad gid, no, or pasangkaron gid ang ating police visibility. Ang guidance, sir, anong guidance ni Colonel Razalan, no, sa ating mga police units sa sining pagbantay natin subong simbang gabi, no, kag sa Pasko kag New Year? Yes, Sir Paul, ang mando gid sa aton nga Provincial Director ni Police Colonel Razalan nga ang tanan naton nga kapulisan dapat mangin alerto kag dapat madasig ang aton sining pagresponde sa anuman nga sa sini sa mga police calls, no. Dapat ang aton sining nga mga kapulisan mahapos palapitan. That's why nga may mga ara kita, no, ang aton dira nga mga police assistance desk yung butanggid sa mga strategic areas. Kag dapat, no, ang aton kapulisan apan sa pag-receive sa tawag, no, pagi sa telepono or ano man niya sa sinisang tawag or police call, dapat immediately mag-respond yan ini dayon kagatagan sang nagakaigo sining nga action kung ano man dira ang mga concern nga ginapalabot sa aton sini mga pumuluyo. Okay, we hope, no, nga aton nga mga kauturan na mag-cooperate no sa aton nga mga kapulisan. Kasi dapat ang focus, dapat simba kag hindi lagaw-lagaw kag dulo date-date kasi madula na karon ng essence ang simbang gabi kung wala magasilib ba ning aton nga pila sa mga kauturan. So mga dapat, no, make sure tagid nga secure man ang aton nga mga balay antes kita mag padulong sa mga simbahan. Sir, isa pa gid no sa dugang naton nga lagi pa mangkot sa imong estado sang drugs man diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Na-observe natin nga kung sang una, sir, in the past, 500,000, 200,000 worth of illegal drugs lang confiscation niya, makabig na natin nga dako. Pero subong, sir, sa na-observe natin, tag pila ka milyon na yan sa ginaistoryahan, kag kag sige-sige, bala ang dinakpanay. Paano, ano ang assessment ninyo, sir, no, sa sining mga asod-asod ng mga dalagpuan ng mga drug operations ninyo, sir, diri sa probinsya sa Iloilo? Yes, Sir Paul, na hindi natin ma-deny nga nagasulod ang illegal drugs sa aton sining area, especially sa probinsya sang Iloilo. No, kag of course nagasulod din kay siyempre may ara sang ginatawag nga market o kung may nagagamit. But the good thing is nakita naman naton mainit nga suporta bulig kooperasyon sa aton nga pumuluyo. You could imagine, Sir Paul, no, nga pila lang gid ka sinimana, no, nga ma-monitor sa aton, no, inadlaw lang kanyang iban nga ma-monitor sa aton sini nga mga kasiman, immediately nag-report sila no, sa aton sini nga kapulisan. That is why nga very mambal natin effective gid, no, subong ang aton nga kampanya. Kahit kung lang taon natin sa data naton from January 1 to December 14, no, may ara na kita sang 353 ka mga operations sa Dinlonsar. 350. Which nga diri
nakatigayon kita nga nakadakop sang 495 ka mga drug personality, Sir Paul. Kag out of 495, 145 diri ang gina-consider naton yung mga high value individual. Kag because of the intensified campaign naton, tigin pabako din ni dalasang mainit nga suporta kag kooperasyon sa aton pumuluyo, nakatigayon kita nga maka-confiscate sang almost 22.5 kilos of illegal drugs, particularly ang shabu, kung sa diin may ari ini nga value nga almost 152 million pesos. No, kag mo ini ka baskog kag kainit ang ato nya kampanya, Sir Paul. Again, ang initanan no una ginabalikid naton sa suporta kag pagsalig sa ato nya mga pumulo sila kapulisan. Kay kung wala sang bulig, wala sang information na nagaabot sa aton kapulisan, hindi naton ini natigayon na nakuha ang amini kadako nga volume of illegal drugs kag kadamuon sa mga drug personality na napanggakop naton. Sir, if may data ka, kung ikumpara mo sa previous year, ang 152 million ba lang confiscation subong January to, ano to gani, sir, December 14, no? Yes, Sir Paul. Yes, so January to December 14, di nang mas dako, sir, ang subong ninyo nga confiscation or sang ligad nga tuig. Kag ang isa pagit nga luyag nato ni pamangkot, nga sir nga sa kadamo sang dakop ninyo, sir, na tugtog subong duway nagahubas bala ang supply diri sa bayan sa probinsya. Yes, no. Una kong lantaw naton, although nga pa man matapos ang tuig 2025, no, but naga-data show nga kung i-compare naton ang aton sining accomplishment in the previous years, no, mas siguro subong mas dako ang aton nga na confiscate kag ang mga nagkaladakpan. So ang nakita naman naton diri nga sige-sige kay una sa subong ang kunlang taon bala na doon ang transaction direkta. So, wala na sang grupo nga may nagagupot. Oo. So direkta kag ang ila naman nga ginaobra dira no kay siyempre siguro matawag naton dalaman sa dira no kapikado ng iba nagasugal gid basta balaan nila nga illegal kag balaan nila kundo anong konsekwensya. So nagakatintar sila kay nakita naton diri kadako sang no dako ang kumbaga kinalantaw ni sang mga business. Yes, no, mga naga-engage sa illegal drugs without considering nadala sila sa kadakoon nga sang amount nga nila nga ginansya nila. Pero wala naman nila nabalaan nga hindi magdugay, mabalaan gyapon ang ilang mga illegal nga bulaton kag of course ang sunod kinadadayon anti-drug operation o police operations naton. That is why nga upod sa aton man Sir Paul nga mainit nga operasyon ginaupdan gid naton ini sang pagpasangkad pagid naton dugang sa aton sining nga mga anti-drug awareness and education drive, no, kag very thankful kaya nga aton nga school division sa Iloilo nagapagano gid no nagapartner gid sa aton nagakollab gid sa aton kay ang isa gid diri ka naton ginagaan man ka focus nga ma-educate nato, ma-aware nato ng aton sini nga mga estudyante, ang aton mga pamatanon. Kag ang nakita naton, sir, no, nga dapat ang mga ginikanan mismo dapat guide yun ang ilang mga kabataan gati masami sila ni ang mabiktima man sang tilaw-tilaw sa ulihit madalma na sang drug addiction. That is correct, no. That is why nga ang aton diri nga mga activities involve determine no ang mga ginikanan. So gina-educate nato lang ang mga ginikanan nato kay sila na may pinakadako nga rulyo, no, especially sa pagbantay, pag-monitor, kag pag-educate, no, pag-tudlo sila kabataan kay balaan mo man no ang mga pamatanon kung hindi ni magyan sa ginikanan sa gusto sa ginatawag naton nga curiosity o tawag natong sa peer pressure, nagakadala sila tapos wala lang sila kabalo gali kay na na sila sang sang addiction nga ginatawag. So that is why nga dapat
no marang balik-balik naton pero nga gina kampanya gina-remind no ang mga ginikanan nga dapat maging responsible silang ginikanan. Sir, ining 152 million nga worth sang illegal nga droga nga nakumpiska. Sir, din ini naghahalin at least may idea ba lang aton nga mga kauturan ngati buri ang ginagaahalin ang problema tabi sa pagpasulod pa lang sang supply. Yes, no. Ang isa diri ka nagagwa no sa aton sininga investigation, ang majority sang supply nagahalin in Metro Manila. Okay. No kag of course ang isa diri ka challenge sa aton considering di damo wala sang entry because we are surrounded by waters. Archipelago kita. So mga dali nga mapasulod sa aton ang or makasulod sa area naton ang illegal drugs. But isa man naman diri ka manami man because of the vigilance sa aton sini nga mga pumuluyo, kadasig lang gid nga ma-monitor kag ma-intercept naton din madakop naton dayon. Okay. So ang isa pa gid sir nga challenge diri iti ang entrance kag exit do diri gid nato nakita nga dapat hugton kay kung diri lang man niya sa ground makita naton ang dasig damo ang madakop sang aton nga PNP galing kay mga challenge na no dapat bululigan ini sa mga government agencies na dapat sa pagpasulod pa lang sang supply ma-monitor na kag hopefully madakop Colonel Aranio, sir. Yes, that is correct, Sir Paul. No? Actually, ginapasalamatan gid naton ang buligman sa aton sining nga provincial government. Kay actually subong manug-open kita sa training sa aton sining narcotics detection dog no ang tawag naton K9. Okay. Kay ti ang isa ni ka manami nga programa no ti gina spearhead gid sa Police Provincial Office sa Buligman no in partnership sa aton sining provincial government of Iloilo under the leadership of Governor Arthur Tuto Defensor. So nakita ginaton ang mabaskog nga suporta sa aton sining probinsya sa Iloilo in terms of campaign against illegal drugs. And of course upod man naton diri ang aton sining Philippine Drug Enforcement Unit. So naga-partneranay kita. Kaya once ka matapos ini ang training sa aton nga K9, so iga-deploy ini sa mga strategic ilan ni sir kabilog, sir? Subong may ara kita sa 25 no ka mga K9 no mga ido nga i-undergo training. Hopefully this will start on January 2026 no next month na siya. Okay. After pila ni kabulan nga nga rigid training kag once ka makita na ni nga pwede na sila i-deploy so gamiton ini dayon. So later on no ang aton ni nga mga ido ibutang ini sa mga particularly no, sa mga entry point naton like sa mga port naton kag later on sa mga border control iupot man ini sa mga anti-drug operations naton. Kag di ang plano naman diri ni Gov no last nga pag aton nga pagkandak sang provincial drug and provincial anti-drug abuse council meeting no ginampalya gid ini nga gusto yang magsigi-sige ning training sa aton K9 kag dako ini nga breakthrough no kung once ka maka na ini ma-activate na naton tanan kay this entails no nga hindi dali-dali ni makasulod ng droga sa aton kay may mga ari kita diri nga mga strategy nga obrahon nga siguro hindi lang nato ma-discuss kid mga detalye dira but eventually isa ni ka magapugong sa illegal drugs. Sir, ang luyag na ton nga pamangkuton sila no 25 ka K9 ang mahandler nila sir sino PNP, PDEA, Coast Guard. Yes, ang tanan nga ini is ang handler dari PNP. Ay, okay. So particularly ang IPPO, no? Okay. So may mga ari maganda diri nga mga local government unit nga nagpadalaman sang ilang nga nagatag man sila sang ido kag of course may police personnel makita dira kay ang training sa aton nga K9 upod dinhi ang handler. Ay, so
amoy Mayo. dira. Oo. So, ang manami dire kay tinaumpisa naka-start na kita diri. January pa start ang training, sir. Yes, oo. Kag di magasigi-sige na ini kay di. Siguro hopefully next year may anak naman nga batch nga okay. mag-undergo sa. Okay, bali ongoing ang training subong. By January ma-start na gid. The first batch will start by January. So actually almost complete na nga atong preparations diri. Okay. So we're waiting only for the Ang 25 nga na Sir K9, ginhatag na sang Iloilo Provincial Government. Actually ang natabo diri nag-scout kita sa mga material, meaning ang mga ido nga trainable. Okay. Tapos ti ara man ang Iloilo Provincial Office may ara na kita nga mga pundo nga mga ido nga trainable. Okay. At the same time so nag-augment man ang mga nag-train na naton sini nga mga local chief executive. Ay, okay. So tapos hasta nga may ara sang National Support Unit nga may ara man sila sang dua or dua kung isa ka ido nga i-undergo man. So, but silingon siya 25 halin sa inyo, mga na-scout nyo nga mga ido, may ginhatak man ang Iloilo Provincial Government, LGU sa probinsya sa Iloilo, kag ang sa na-mention sa NSU. Yes, Sir Paul. Ang kamilugan natin subong is 25. Okay. So, kung madugangan pa ina, butang talang abi, sir, kada banwa, mga tagpila sa raw, mga butang ta, at least may budget, wala, at least mapaibalo ta sa aton mga LGUs, baka makadugang ka mo. At least madamo ang matrain ta. Hindi kita ko makadetalye kung mga pilagid kumbaga per capita. Yes, sir. Budget. But, tama siya ka kumbaga mas mas makatipid, mas practical i-compare nga magbakal kita sa mga ready to deploy nga mga kinay kay it will cause mga pila siguro kanong kung hindi ako magsala. So kumbaga sa nag-scout kamo sang ibo nga pwede matrain tapos kamo ang PNP matrain sila. Yes, actually gina-assist ini Sir Paul. Hindi ni basta-basta lang pag may may ido ka na, may tutoy ka na pwede na. So gina-assist. Okay. May mga may mga K9 expert kita. Okay. Nga nag-assist kung ang ido ba lang i-under natin sa training is tawag natin is capable siya or trainable siya. Narcotics lang ni sir, di ba? Yes, narcotics lang siya. Kag sinong matrain nga ni sir? So may ara kita nga mga trainers from the national headquarters. At the same time may ara kita nga trainers from the Philippine Drug Enforcement Unit. Kanami sir. Yes. So actually joint natin yung mga programa. Pero sa nakita natin sir kung kay the Provincial Anti-Drug Abuse Council kita headed by Governor Defensor, what if sa kada banwa ang mga municipal advisory group or advisory municipal anti-drug abuse council maghimo man sa sige mga proposal or project nagapati kita nga mas madamo kung kada isa lang isa ka ido lang anay asa uli madugangan so sa kada banwa pa lang secured na nga hindi kada malutsan sang illegal na droga. Yes, matod din na kagatuloy mo gid na aton sa mga nga gina-encourage naton ang aton mga naglenay yung mga local government unit. Kay let's say may ara lang gid abi kitang biska mga tagduan na lang abi every municipality. Naton anti-drug or ang narcotics detection dog naton. So, kung i-deploy natin like abi kanta kita ka mga checkpoints mga random natin yung mga checkpoints. Kaya ang advantage sa ido nato kay proven and tested ng ilayang kumbaga ilang efficacy especially sa pag-detect pagsimhot ka drugs. So even putson pa nila ni kung dara nga mga once ka ara sa arang aton nga kailan ma-detect ina. So amo ning advantage. Pero sir, ang isa pa gid nga dapat hindi lang isa. Kay isa na balaan naton sir, correct me if I'm wrong, ang isa kay pilala na ka oras nga ang ilang pangsimhot efficient sila or effective ang ilang pag-check dira, di ba? Yes, ang
akong dira nga naibaluan do hindi ni siya do hasta lang gid sa 30 minutes tapos Okay. hindi naman sa kido naton nga mag-rest. Nan. That is why nga dapat may pares gid siya. Oh. No, dapat at least dua para nga pagtapos naman niya ka ano da so paway naman ang aton nga ido para nga maka-relax naman siya, balik naman ang iyang ang iya naman sining kung bagang iya naman nga efficiency o ang iya nga efficacy. So amoy ning ano no isagid sa mga direksyon na doon. Kita Kaya nakita nabi diri kay iti kun like abi nagakanta kita sa mga checkpoints or mga ara kita sa mga lagpo nga mga events kung ma-mobilize naton dirang ido. So definitely ka magagabit-bit dira sa mga illegal drugs. Okay. Medyo ma-detected. Which is nga later on it will kung bagabla prevention gid sir. So matabo na da maminsar gid ayo nga do da nga madalatan ni kuno matakpan gid kita. Kag sa nakita naton sir amo ni ang isagid nga makabulig para nga ano ta no ma-address ta ang ining although sige ang pagpanapo pero sa nakita naton ano gid dalagkuan gid bila ang confiscation. So ano ini prevention gid ni sir sang pagsulod pa lang sang illegal na droga. Yes, that is correct, no? Kaya ginaano ginaton ini, no? Inexpectar ginaton nga breakthrough gid ni actually sa aton nga campaign especially sa pag-prevent naton sang entry sang illegal drugs sa aton diri nga probinsya. Okay. Sir, na-mention mo naman lang ang kainang parte sa drug group. Ano ang monitoring ninyo sir diri sa aton sa probinsya sa Iloilo? May drug group ba lang nga nag-operate o kung paano ba lang kuhaanay sang supply abi sir sang droga? Yes, actually diri sa aton based sa aton monitoring wala sang mga nag-operate diri drug group, no? But ang kakatabo diri di direct na, no? Ang transaction. So ang nag-transact diri sa aton o mga nag-engage diri nga mga individual sa illegal nga droga, so may direct ini nga mga contact dito sa especially in Metro Manila. Then from Metro Manila ipadala diri ang ano no ang ila sining Balian sa i-roro supply roro or either roro ini or ano ang mga pamagi, no? Like ang natabo dito Sir Paul, no, if you remember siguro mga ano to nga bulan, no, nga may nadakpan from actually naga-star ato sa or residente ato sa Ngoton. Yes. Na intercept dito sa Batangas. Kadako to? Do hindi ko magsala do more than 150 million worth of ano dito. Last year gid man to sir? Yes, no? Last year? Do last year or this year? this pero year. amo na no, dapat maano gid dira pa lang sa pagdala pa lang sa supply ma-monitor na kay ang budlay kon maglapta na damo na nga mga kauturan ta ang mabiktima sang illegal nga droga. Kagang isa gid naton ano mo isa gid naton nga focus aton nga awareness and education drive, no? Pagabot sa kampanya naton sa droga. Kay naintindihan naman naton nga ang droga ang pinaka di ka success naton kung wala na sang may nagabakal Yes. No, kung wala sang nagabakal, so definitely ma-die down malang or malang ni stop malang ni nga klase ka negosyo. The reason why nga nag-exist sila because na may market. Meaning may nagagamit. That is why nga ang papel di ka isa kag isa sa aton tama gid kadako, especially sa mga parent aton. As I've said a while ago, dapat mga responsable sila especially sa pagmonitor, sa pagbantay, no, kag paggiyagid sa bata. No, kay tibalaan man naton yang daan ang dynamics sa mga kabataan. So amo ini, no, ang isa gid diri kanon na kung paano naton mabuligan naton nga ma-stop no ang market. Okay. Pagtay naton ang market kay eventually ma-stop niya ang ano naton illegal drug trade. So kung wala sang drug group nga naga-operate, ang mga nadakpan ba lang nga naga-avail sang plea bargain amo ni ang mga nakita naton nga ti damo man kamo sa nadakpan nadakpan nag-avail plea bargain nakagwa nagbalik naman pero nadakpan liwat. Paano din pwede naton sina mahimo sir, paano ninyo abi na i-address nga ti wala to dugay na dakop sang pulis ta nagwa balik naman dakpan na naman so kumbaga waste of resources or masiling naton ti
kanugon ngati min pagwa anong nakita ninyo dira sir? Yes, una di ang kakatabo diri. Pagdakop sila, una Yes. nila kadakop, priso, pag sulod dito sa prisuan, so nakilala pagid nila dito. Yes. Ang ano to nga na Contact nila. nako ang contact nila no, naka-establish sila sa mga dagko pagid nga mga contact na direct na Okay. dito sa ano no, especially in Metro Manila. Mm. So tabog kadabo diri pag once nga ano makagwa. Actually may mga ano ni tani no, may mga interventions ni, may mga programs ni nga gina-implementar man ang ato nga gobyerno. But because siguro sang temptation as we have mentioned a while ago nga this is a very lucrative nga Yes. negosyo no, ti dako ang income, dako lang ang risgo. Yes. So ang iban ti hindi gid makaresist ano no engage. So obra gid sang illegal. So mo na siya contact padala diri. So pag ma-monitor dako balik naman sila sa sulod sa presuan. Gani sir kiti, may ano man kita may balay silangan reformation Yes, program kita. oo. Bisan galing ni ara kita sa amo nga program pero ti ang ano na bala nakasirado na tong mindset sa nakagwa nga hindi Tama kagwa po ko ya, babalikid ko ya gapon Oo. kiti diri maka ano ako maka plastar ako kag ti damo ang akon nga maginansya pero ti at the end of the day madakpan man sila gihapon kiti sige ang pagpanakop sa aton nga Kaya PNP. kung lantaw lang natin, Sir Paul, no? Ang span of almost 1 year, ang aton nga nagladakpan nga ano, nga mga drug personality, tama na gid ka damo, no? Halos 500 na niyo, Yes. 495. Oo. Ito wala pa ni siya labot. Ang mga previous nga mga arrest nato, nga maamo man ni kadamo. So, di mo makita nga di kung isa bala ang pagkahagilid siguro man kataob lang isa pagkarason nga tibalaan mo na kung anong risgo. Yes. Why lang nila ni Guro maintindihan na ang ginatawag na plea bargaining o kung ang probation na ginatawag, once mo lang ni siya ma-bail. Okay. Once nga nadakpan ka uli ka, you will be proven guilty. Wala na. Hindi mo na so serve sentence ka na. No, kagti may Kanugon sang sansa, sir? kahit actually ang purpose ka probation naton, ang plea bargaining naton is to give chance, no, another chance nga itadlungon mong imong pangabuhi. But the sad thing is why ni gina-take nga oportunidad sa ngaton nga mga kautoran. Instead, so nagakatimtar sila gyapon, nagakadala sila gyapon. Siguro ang promisa siguro hindi Yes. man langulango kag ang pagluto sa ilaw na una without thinking kasi once ka madakpan ka wala na, Okay. no, kag hindi lang ako galingon nila dire ang apektado perwisyo kundi bilog nila gid nga pamilya. Pero sir, sa nakita nato ng ining plano nyo, no, nga mag-train sa 25 tanan ka mga narcotics detection dog, mangin ano gid ni dako gid ni nga bulig para nga mapapas ang problema sa illegal nga droga, and we hope no suportahan gid sa mga pumuluyot most especially ang ating mga local government units. Yes, no, dako gid ni nga bagay kay ang ato niya problema again, this is a shared responsibility. So hindi lang ni siya nakasulo lang gid nga nakasalalay or nga obligasyon sang inyo sining kapulisan, but obligasyon naton ini tanan-tanan. Especially no, again balik kita gyapon sa mga ginikanan. Kaya sila na may pinakadako nga rolyo diri. So ang ato ni nga mga ginaobra, no, para gid dinhi para sa ato nga mga pumuluyo because ginavalue gid naton, no, ang kabuhi, ginavalue gid naton ang future, especially ka ato nga mga young generation. Okay. Sir, speaking of younger generation, no, luyag taman magkuha sang update sa sining natabo bala sa isa ka bata, kundi kita magsa 7 years old bala nga bata nga tigin ginaligar gini muslan gagin patay pa ini sir. Luyag ta magkuha sang update na identify na bala ang suspect para nga may baluan sa ato mga kauturan kung anong dalagan sa investigasyon. Yes, no, actually based sa initial nga information nga ginpalabot sa aton sang Labunao Municipal Police Station, na-identify na no ang suspect
according sa information nga doon nakatigayon na sila nga mag-file sang kaso. Okay. But of course, that is still subject to be confirmed kay wala pagi kami maka direkta nga Okay. istoryanay no sang aton dara nga chief of police. Pero ang So- kaso sir, rape kag anong kaso nga mga ginpasaka sir if may ara kita data? So wala pa ko sang detalye regarding kung anong particular nga kaso nga ginpasaka. Nadakpan sir, nadakpan. Actually regular filing na ini. So Yes. So Okay. this is a product of a thorough investigation Aha. no sang aton sining gintigubman nga mga persa Aha. na from the Lambuna Municipal Police Station naton nga mga team of investigators Aha. kag sang Iloilo Police Provincial Office of Mandiri ang bulig sang ibang pagid naton sini nga mga police units. Okay. Lastly, Colonel Aranio sir, ang imo na lang mensahe panawagan sa aton nga mga pumuluyo. Again, no, ang success sang aton sining security preparation nakasalalay gyapon sa aton tanan-tanan. Gani ang inyong Iloilo Police Provincial Office, ang inyong mga Ilonggo Cup sa under sa leadership sang aton sini nga Provincial Director Police Colonel Bayani M. Rasalan, padayon ang nagaapilar sa aton sini nga mga pumuluyo sang inyo sini hugot nga suporta kag cooperation. Tanda naton nga ang security dapat mag-umpisa sa aton kaugalingon. Kung gusto naton nga mangin hilway sa krimen, dapat i-practice naton ang security mismo sa aton sini nga kaugalingon. Again, antes kita magalin sa aton sini nga balay, sigurado naton nga hilway ini sa mga nga masudlan sa mga malain sa ginawa, especially mga kawatan. Kag likawan man naton ang pagdala sang sobra kadamo nga cash kag pag-display sa mga malalon sini nga mga nga mga alahas. Kaya mo ini ang nagatimtar or naga-trigger no sa mga kriminal nga biktimahon kita. So dapat as much as possible mangin mangin alerto kita no kag kung may mga ara sa mga suspitsyoso sini nga mga persona, hindi magduwa-duwa nga ipalapot ini sa aton kapulisan. Again, ang Iloilo Police Provincial Office nagatamyaw gid sa aton nga mga kasimanduwa nga mga Ilonggo kag sa tanan nga mga pumuluyo sang isa ka malipayon nga pagsulog sang Pasko kag mahamugayaon nga bagong tuig. Madamo gid nga salamat. Yes sir, madamo gid nga salamat Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office sa tiyempo ginhatag mo sir diri sa Radio Pilipinas. Okay. Mga kabinan, kutob lang diri aton nga pagpangalagad no diri sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Sa studio Mr. Verbor Aventura, sa transmitter Mr. Jeffrey Butita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na ba ang mga labing uli nga kasayura? Bulag, ublag, tugtog sa masunod aton nga pag-ulog danay sa Bantay Banwa.